One brick, one soul. Let's build the temple! 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 Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, TBC family, at sa ating pong mga kaibigan na maaring nanonood din ngayon ng ating live service. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. I suppose kung ikaw ngayon ay nakikinig, probably
ay nasa ayos ka. So, salamat sa Panginoon dahil binigyan muli tayo ng pagkakataon para ating pakinggan ang kanyang mga salita. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil kahit virtually ay ginagather niyo po ang TBC family kasama ang aming mga kaibigan at ibang mga listener and watcher, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil ito ay another. So, patuloy po tayo mga kapatid sa ating pagsamba sa Panginoon. Of course, ating bagay. Kaya importante po mga kapatid na tayo ay maging matatag. Kung itong nakaraang linggo ay medyo ikaw ay nanlulumo, it's about time na ngayong Sunday ay makakuha tayong lahat ng katatagan mula sa salita ng Panginoon. Sa ating buhay mga Kristiyano mga kapatid ay madalas ay napapalagay tayo sa struggle. Minsan ay or madalas ay pinag-iisipan pa natin, ano ba, ako ba ay magpapakita ng kabutihan sa mga tao o ako ba ay magpapakita ng mabuting patotoo sa mga tao? Kung minsan bilang mga Kristiyano ay nai-intimidate tayo. Maiisip natin na hindi ko papakita yung aking pagiging Kristiyano kasi baka ako ay makantyawan. As a result, of course, humihina tayo doon, yung ating pananampalataya, maski yung ating patotoo, yung ating witness o yung ating example na pinapakita natin sa mga tao ay magpapahina sa atin. Kasi kung ano yung nakikita sa atin, eventually ay magmamanifest sa ating personal na pagkatao sa ating kalooban. Again, babalik yun, magmamanifest na naman yun. Eventually ay magiging mahina po tayo. Kaya importante po na malaman natin bilang mga Kristiyano na mayroong mga bagay na tinuturo ang Biblia na makakatulong sa atin para tayo ay maging matatag. Tulad ng naririnig nyo na, ang Biblia ito yung ating manual of living. Ito yung manual ng ating buhay at dito natin matatagpuan yung mga sagot sa ating mga tanong. Tulad ngayon, sa panahon na ito, dahil sa kung ano-ano nangyayari sa buong mundo, nakaka-apekto ito sa atin kasi humihina ang economy, humihina ang trabaho, humihina yung maraming bagay at eventually we will be affected dahil sa mahinang kilos ng society ngayon because of the virus. Pero kaya nga, kailangan natin pakinggan ang sinasabi ng Biblia. Paano ba tayo magiging matatag? Paano ba tayo magiging strong? As an individual, especially as a Christian, bilang anak ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ay pupuntahan po natin yung part 4 ng ating series na magpakatatag. At ang ating part 4 po, ang title niya ay Maging Mabuting Patotoo. Be a good example. Or be a good witness. Pag sinasabi kasi nating witness, being a good witness, ibig sabihin meron itong pinagkukunan. Merong isang party. Na kung meron akong i-witness, yung aking patotoo na yon ay nakita ko sa iba. In this case, bilang mga mananampalataya, o kahit sino man tayo, dapat yung patotoo natin ay galing sa Panginoon. Ito yung buhay ko dahil ito yung tinuro sa akin ng Panginoon. Ito yung buhay ko dahil binago ako ng Panginoon. So, ang ating pinapatotoo ay yung ginawa sa atin ng Diyos ng makapangyarihan. And as a result, yun na rin yung example na ating pinapakita. Pero makikita natin dito na yung pagiging mabuting patotoo ng isang Kristiyano ay merong malalim na pinagkukunan. At ito yung kapangyarihan ng ating Diyos, kanyang pag-ibig, at yung kanyang kabutihan sa atin. Kaya sa part 4 po natin, sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan para tayo ay maging malakas, kailangan magkaroon tayo ng mabuting patotoo. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Si Apostol Pablo po ay bilang isang apostle na ang trabaho niya po ay humayo at magtayo ng iba-ibang church sa iba-ibang lugar, ay dumarating yung time na kapag siya ay umaalis sa isang lugar, sa isang church sa pinanggalingan niya,
na yung church na kanyang itinayo, kakailanganin niyang merong maiwan doon na magiging in charge. Ito na yung mga pastors na tinatawag natin, mga manggagawa. At sa panahon na yon, sa isang church na kanyang tinuruan ay pinadala niya ang isang batang disciple niya, ang pangalan ay Timoteo. At sa pagkakapadala niya kay Timoteo, meron siya mga bilin. Of course, pag ikaw ay merong tao na pinagbilinan, meron kang pinapagawa sa kanya, especially for a group of people, you want to encourage the person at magbibiling ka ng mga bagay na sa tingin mo ay makakabuti at umaayon dun sa pangangailangan nung mga tao na iiwanan mo na sa kamay nung isang manggagawa. In this case is si Timoteo. Kaya nagbilin po si Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang sulat kay Timoteo, at ito po ay makikita po natin sa unang Timoteo 4:12. Ang sabi po rito, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka ng mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Makikita po natin dito na itong si Timoteo ay bagamat siya ay lingkod ng Panginoon, siya po ay bata pa. Kaya kailangan niyang paalalahanan din ni Apostol Pablo kung ano yung dapat niyang gawin. And of course, alam natin na si Timoteo, dahil siya ay pumasok sa paglilingkod sa Panginoon, ay more or less meron siyang wisdom na nasa kanya, at sinasabi sa kanya rito ng Apostol Pablo na wag mong isipin na ikaw ay bata lang, kung hindi, ipakita mo sa kanila na bata ka nga pero meron kang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Ipakita mo yung patotoo sa kanila. Sabi nga, sa pamamagitan ng kailangan yung pananalita mo, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ipakita mo sa kanya. At ito pong bilin na ito kay Timoteo, ni Apostol Pablo, ay binibilin din po sa atin. Hindi lamang naman po yung mga kabataan ang ina-address ngayon ng Bible dun sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na isang kabataan noon, na isa namang manggagawa. So, ang purpose nito para sa atin ay para sa ating lahat, adult and young people alike. Na sinasabi ng banal na kasulatan, in order for us to be strong, kailangan meron tayong mabuting patotoo. Kung titignan po natin dito, bakit po ba nagbibilin si Apostol Pablo? Kasi gusto niya yung leadership nitong si Timoteo ay maging matatag. Huwag kang lilihis sa salita ng Panginoon. Panindigan mo ang katotohanan. Gawin mo ang kabutihan. Ipakita mo ang mabuti. Pagbigay ka ng mabuting patotoo mo para ang mga tao ay madala mo sa kabutihan. Ibig sabihin, maging leader ka nila sa kabutihan. Ito pong mga sinasabi rito ay very applicable din sa mga pamilya. Sa tatay at nanay bilang mga leaders ng pamilya. At sa mga individual, maski sa mga kabataan natin ngayon. Hindi lamang ito para dun sa isang kabataan kagaya ni Timoteo na directly involved sa paglilingkod sa Panginoon, kung hindi sa mga kabataan din natin ngayon. Kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nagtatrabaho na, you are expected na magpakita ng mabuting patotoo. Why? Kasi ang gusto ng Panginoon, maging matatag ka. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao ay nagpakita ng kahinaan in terms of his faith, halimbawa, ikaw ay isang kabataan o ikaw ay isang adult na nasa isang lugar ka, tapos nag-atubili ka, sabi mo, hindi ko muna papahalata sa kanila na Christian ako. Kasi baka kantsawan nila ako. So later on, that person may find out na nadala na siya ng sanlibutan. At pag nadala ka ng sanlibutan, manghihina ka ng manghihina. Doon pa lamang sa desisyon mo na huwag ipakita yung mabuting patotoo mo, meron ka na kagad kahinaan. At alam niyo naman ang kaaway, mga kapatid, kapag nakakita yan ng kahinaan sa iyo, susunggaban niya na yun, sasamantalahin niya na yun.
Kaya nga, ang bilin sa atin ng Biblia para maging matatag tayo, dapat meron tayong mabuting patotoo o kaya mabuting example ayon po sa sinasabi ng Biblia. So, paano naman natin gagawin yan, mga kapatid? Halimbawa, gusto kong magkaroon ng mabuting patotoo. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Unang-una, sinasabi po sa atin ng Biblia ngayong umaga, mga kapatid, in order for us para magkaroon tayo ng magandang patotoo, kailangan natin maging disiplinado. Parang, palagay ko obvious na yon. No, para mabuti yung patotoo mo, hindi mo magagawa yon without being a disciplined person. At sa pagiging disiplinado po, mga kapatid, huwag kayong mag-alala, maski yung mga kabataan natin, na ito ay mahirap gawin. It takes some practice, of course, pero pag nalampasan mo na yung mga challenges, ay tuloy-tuloy na ito. Siguro, mabibigay isa niyang example, yung mga kapatid natin na dati ay palasak ang pamumuhay sa sanlibutan. Nung sila ay makakilala sa Panginoon, nagbago sila, iniwanan nila yung mga bisyo nila, kinakantsawan sila ng mga barkada nila, iniiwasan sila, kung minsan naman tinutukso at iniinsulto. After a while, pagka nalampasan mo lahat yon, yung mga tao na yon na umiinsulto sa'yo dahil nakita ka nilang disiplinado, hahanga na sa'yo sila. At sa aking experience, it takes about mga 3 months lang naman na paninindigan mo yung pananampalataya, yung mabuting patotoo mo sa pamamagitan ng pagiging disiplinado. So, marami po tayong mga kapatid sa church na ganyan, na ngayon ay sinasaluduhan na ng mga kanilang mga dating mga kaibigan na iniinsulto sila noon. So, kailangan natin po maging disiplinado at ito naman po ay makikita rin natin na ginawa rin ito ni Apostol Pablo, binilin din niya sa isang kabataan na ang pangalan din ay Tito, na tinuruan niya kung paano maging disiplinado. So, makikita natin na pagka disiplinado ka, obviously rin meron kang self-control. And in order for you to be disciplined, kailangan mo ng self-control. In order for you to have self-control, kailangan din disiplinado ka. Medyo interchangeable siya. Pero tinuturo sa atin para maging disiplinado tayo, at sinasabi sa kanya na kailangan mong maging disiplinado. Ang word na ginamit dito ni Apostol Pablo sa Tagalog ay yung kailangan matuto kang magpasya kung ano ang nararapat. At turuan mo yung mga kabataan, hikayatin mo sila na magpasya kung ano yung nararapat. Ibig sabihin, para makapagpasya ka kung ano yung tama, kung ano yung nararapat, you have to have discipline. Kasi alam mo yung mali, alam mo yung tama, alam mo na yung dapat mong gagawin, so huwag mong gagawin yung mali. And it takes some discipline to do that. Para sundin ang kalooban ng Panginoon, para sundin yung tama. Ibig sabihin, kailangan natin para magkaroon tayo ng self-control, mga kapatid, ay yung ginagawa natin yung mabuti hanggat maaari. Of course, we are not perfect. Wala isa man sa atin ang perfecto, pero yun ang laging goal natin, na magawa natin yung mabuti hanggat maaari. Para tayong naglalaro ng dart, di ba? Meron siyang bullseye. Ang lagi mong gustong magawa ay matamaan mo yung bullseye. Para hindi ka man tumama sa bullseye, maganda pa rin yung score mo. Maganda pa rin yung performance mo. In terms of self-control, ganun din. I-goal mo na lagi mong magagawa yung tama hanggat maaari. Kung maaari nga sa lahat ng panahon. But of course, alam natin na nagkakaroon tayo ng problema dyan because we are weak bilang mga tao. Pero ito yung dapat nating sikapin na gawin, na magkaroon tayo ng self-control para tayo ay magkaroon ng mabuting patotoo. Dapat din ayaw mong gumawa ng mali. So, hindi lamang sinisikap mong gumawa ng mabuti palagi, ayaw mo rin gumawa ng mali. Yung bang naiisip mo pa lang na mali yung gagawin mo, hindi ka na mapakali. Kinakabahan ka na. Ninenervyos ka na. Bakit ninenervyos ka? Kasi alam mo yung mali
at ayaw mo siyang gawin. And that is self-discipline. So, isa pa mga kapatid, dapat ay maging tapat tayo o meron tayong pusong taos o taos-puso kung tawagin natin. Maging tapat tayo at sa taos-puso sa pagkikiharap natin sa mga tao. Kailangan din yan sa ating disiplina. Ibig sabihin, taos-puso sa paglilingkod, taos-puso sa pakikitungo, taos-puso sa paggawa mo ng kalooban ng Diyos. Amen. Kailangan din ang isang tao ay tapat at maaasahan. Kaya kailangan natin mga kapatid na patuloy na palakasin natin yung ating self-control at maging tapat tayo at maasahan at dapat ay hindi po tayo kahiya-hiya. Kasi kapag kahiya-hiya ka o meron kang ginawang kahiya-hiya, nawawalan ka ng dignity at yung integrity mo nasisira. So, hindi ka na susundan ng mga tao. And this is especially true sa church, maging sa mga pamilya, at maging sa ating mga ginagalawan, mapatrabaho man yan, eskwelahan man yan, o negosyo. Kailangan nating i-maintain yung ating integrity. Kaya pag nakakita po tayo ng tao na merong integridad, yung pag sinabi niyang yes, yes, pag no, no. Pag sinabi niyang ito yung aking paniniwala, paninindigan niya, ang tawag natin doon ay mga disiplinadong tao. And diyan po ang gusto sa atin ng Panginoon, because we cannot be strong unless tayo ay disiplinado. At yung pagiging disiplinado natin ay nagbubunga ng ating mabuting patotoo. Kasi pagka yung patotoo mo ay hindi maayos, wala kang disiplina and everything, halos walang maniniwala sa iyong tao. And eventually, personally, ikaw din ay magiging mahina. Hihina ka ng hihina, and then eventually, atakin ka ng kaaway. Before you know it, ay hinang-hina ka na sa pananampalataya mo. And this will reflect sa buong buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan natin maging matatag. Dahil nakasalalay dito, mga kapatid, yung pamumuhay natin ngayon, at nakasalalay din dito yung pamumuhay natin sa kinabukasan. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun ang magiging kinabukasan natin. So kung strong tayo ngayon, may maganda tayong kinabukasan. At yung susunod sa ating lahi hanggang apat na saling lahi, kung maipapamana natin itong personality na ito, itong strength na ito, itong character na ito na meron tayong mabuting patotoo, maipapamana natin hanggang sa ating mga apo, magtatagumpay sila. And as they live successfully, of course, kailangan pa rin ng strength. Alam niyo kasi pagka nagiging successful ka sa buhay na ito dahil sa katapatan mo sa Diyos, nagiging successful ka dahil meron ka mabuting patotoo, maraming pupukol sa iyo kasi wala kang iniwan sa isang puno ng mangga na punong-puno ng bunga at pupukulin. Alam niyo po yan, nangyayari po talaga yan, lalo na doon sa mga kapatid natin na bago pa lang sa pananampalataya. Nakikita na natin yan na nangyayari. Maski sa matatagalan sa pananampalataya, kasi as you grow mature in your faith, yung katatagan mo, yung disiplina mo, yung kabutihan mo, yung mabuti mong patotoo, dala-dala mo yan kahit sa magpunta, negosyo o trabaho, dahil tinuturo din naman ng kasulatan na kailangan ang buhay natin hindi double standard. Kung ano yung pananampalataya natin, kung ano yung tinuro sa atin ng Biblia, yun na ang buhay natin. May nakakakita man o wala, saan mang lugar tayo naroroon. Pangalawa pong tinuturo sa atin ng Biblia ngayon para tayo ay maging matatag, mga kapatid, ay yung pagiging mahinahon. Yung iba, ang tingin po sa mga taong mahinahon, yung meek. Mahinang tao yan. Nagkakamali po sila. Huwag po tayong maniniwala ron dahil hindi po yun ang totoo. Sapagkat mahirap po maging mahinahon. Subukin nyo lang maging 60 years old and above.
lalo na po nagiging difficult yung pagiging mahinahon. Talagang it takes character para, ikaw ay maging mahinahon. Minsan araw-araw mo yan pinagpi-pray para lamang ma-attain mo yan. O yung pagiging mahinahon o yung pagiging gentle, yung ano ka, hindi ka magaspang, nakakaaya-aya kang kausap and everything, masarap kang makasama, kahit na patuloy kang sumusunod sa ating Panginoon. At ang ating pong verse, makikita po natin sa Galatia 5, chapter 5, verses 22 hanggang 23. Ito po ang sabi ng verses na ito. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, take note, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sabi pa ng verse sa pagpapatuloy, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ano pong ibig sabihin dito? Tinuturo po sa atin dito yung kahinahunan na sinasabi. Ito ay isa sa mga karakter na nagkakaroon tayo kapag ang Holy Spirit ay nasa atin. Kung natatandaan nyo yung ating series na Christian Character, isa po ito sa ating mga tinalakay, yung kahinahunan. Paano po ba natin gagawin yun? Kailangan, mga kapatid, maging sa pananalita natin ay maging maayos tayo. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Bible, magsalita ng maayos. Kasi mahirap maging mahinahon pag hindi ka maayos magsalita. Hindi po ba? Pag mahinahon ka, ay maayos yung takbo ng iyong pananalita. And so, pag maayos yung pananalita mo, yung nakokontrol. Kaya tatandaan po natin, mga kapatid, kailangan nating maging maganda ang ating pananalita. At sa pamamagitan din ng salita natin ay napapanghina po natin ang banal na Espiritu kung yung ating pananalita ay hindi maganda. Siguro iniisip natin na yung mga nangyayari sa atin kapag tayo nagsasalita ay parang wala lang, pero meron po yung spiritual implication. Whatever is happening on the physical plane, yung ating kinalalagyan na physical na mundo, ay meron po itong epekto sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya kailangan po ay yung pananalita maging maayos para yung espiritu sa ating maging malakas palagi. Kapag malakas ang espiritu sa atin, ay malakas tayo. Ganun po yun. Yun po ang equation nun. It might be parang simple pakinggan, pero napakalalim po nito at nawa ito ay magbunga po sa ating buhay, yung ating mga naririnig. At isa pa, para tayo mga kapatid ay maging mahinahon, kailangan po natin na maging sensitive sa kapwa. Kasi kadalasan madalas tayong nabibigla kasi hindi natin nakukonsider yung ating kapwa. Pag meron siyang nakikita kang mali sa kanya, may ginawa siyang mali, bigla na lamang tayo makakapagsalita ng hindi maganda kasi hindi tayo sensitive sa ating kapwa. Kailangan, mga kapatid, na para maging sensitive tayo sa ating kapwa, kailangan unawain natin yung kahinaan ng kapwa. Ito po ay napaka-importante sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa mga magulang, sa kanilang pamamahala sa kanilang pamilya, sa buong pamilya at sa individual na miyembro ng pamilya. Kailangan inuunawa kung saan nanggagaling ang isa't isa para hindi tayo nagiging mabiglain, nagiging malakas tayo sa pagkontrol ng ating temper, ng ating damdamin. Pagka may ginawa ang isang tao na mali, ang isipin mo, bakit kaya niya nagawa yon? And try to understand the person para hindi tayo nabibigla, para yung patotoo natin ay maging maganda pa rin. Mind you, mga kapatid, kahit sa mga magulang, kahit sa mga anak natin, kailangan natin sikapin na maging strong tayo sa pagkokontrol po natin ng ating mga sarili at ating mga pananalita. At kailangan, mga kapatid, na kung meron tayong nakitang kahinaan dun sa ating kapwa o sino man, even subordinates or mga kamag-anak natin, anak natin, kailangan
sa halip na sila ay ating husgahan, ay tulungan natin sila sa kanilang kahinaan. Sinasabi po na ng Bible yan eh. Kung ikaw ay matatag talaga, hindi first option mo yung magalit. Ang option mo ay tumulong. Which is difficult to do. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia, tinuturoan tayo ngayon. Sabi ng Bible, at kayo namang malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina ang pananampalataya. Hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa iba't ibang area pa ng buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya at maging mga mahal natin sa buhay. At isa pa mga kapatid, kailangan para tayo ay maging mahinahon, ay kailangan natin ituring ang iba na mas mabuti sa atin. Anong ibig sabihin nito? This is about humility. No, hindi dahil ang isang tao ay hindi masyado nakapag-aral o ang kaharap mong tao may pinag-aralan man ay hindi din nakakaintindi agad sa maraming bagay, lalo na sa bagay na spiritual o paggawa ng matuwid, ay mawawala na tayo ng pagpakumbaba natin. Darating ang panahon, magiging bully na tayo sa mga mahihina at ayaw po ng Panginoon yun. At ang gusto niya ay tayo ay maging mapagpakumbaba at hindi lang natin consider yung sarili natin kung hindi yung iba rin. Kaya nga kailangan nating maging other-centered. Ano ibig po sabihin ng other-centered? Yung bang pag merong sitwasyon na nangangailangan ng desisyon, kung merong involved na ibang tao, isipin kaagad natin yung kanilang well-being din, yung kanilang pagkatao. Hindi po ibig sabihin mga kapatid na dahil tayo ay nagpapakumbaba ay mahina na tayo. Dahil ang pagpapakumbaba ay again, mahirap po yung gawin. At hindi ibig sabihin na kinakalimutan na natin yung sarili natin. Katulad nga sinasabi ng Biblia, yung kanyang utos, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So hindi naman natin tatalikuran yung ating sarili ng gusto. We will take care of ourselves, but we will be kind to others para sa kanila ring kabutihan. Huwag nating itaas yung ating sarili. Huwag tayong mapagmataas. Huwag nating isipin na mababa sila. Kundi isipin natin na meron din kabutihan sa kanila. Meron din sila magagandang qualities. Kung maaari nga, kung magagawa natin, turing natin na mas mabuti ang iba. Ibig sabihin, we are sensitive to them sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang sitwasyon. So mga kapatid, sa umagang ito ay again, ang goal ng Panginoon, as it has been the goal of our Lord ever since, ay yung katatagan natin. Nilikha pa lamang ang tao, ginawa na ang tao para maging matatag. Kaya lang nakapasok ang kasalanan. At together with sin, pumasok yung kahinaan. In fact, naging global na ang kahinaan. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon na kailangan maging malakas tayo. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya na mag-reflect sa ating pamumuhay. So huwag niyo pong kalilimutan mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. In order us to be strong, kailangan natin maging disiplinado at maging mahinahon. Amen to that. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong pagkakataong ito mga kapatid ay aalalahanin natin uli yung pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus. At ito po ay napakahalaga mga kapatid dahil kung hindi namatay ang ating Panginoon doon sa krus, unang-una, wala tayong kaligtasan. Walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Itong isang issue ng kapatawaran at kaligtasan ay maraming iba't ibang opinyon ang maririnig natin tungkol dito. But the Bible is telling us na nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, bumuhos yung kanyang dugo. Tinubos yung ating mga kasalanan. Kaya nga, tuwing dumarating tayo sa pagkakataon na ito, we remember sa pamamagitan po ng bread and wine, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. And of course, tayo buong pusong nagpapasalamat sa Diyos Ama dahil He came up with this wonderful plan, this wonderful scheme of salvation. Kasi kung
Ang titignan lang ay yung pagiging Diyos ng ating Diyos, being a God of justice, wala po sa ating kahit sa man maliligtas. Pero dahil sa nangyari doon sa krus, maging yung mga kahinaan natin ay tinubos na rin doon sa krus. Binuhusan na rin ang dugo. Kaya on that note, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na sabay-sabay po natin kainin ng tinapay at inumin ang saro. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo dahil sa ginawa ninyong pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po at tinuruan nyo kami na every Sunday ay nagagawa po naming alalahanin ang kahalagahan at kadakilaan ng inyong pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Hesus doon sa krus. At nawa sa pamamagitan nito, Panginoon, ay magkaroon kaming ng katalinuhan at pagtanaw ng utang na loob sa iyo, Panginoon, na sikapin namin, Panginoon, na maging matatag at matibay kami sa aming pananampalataya, maging sa aming pamumuhay dito po sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Huwag muna po kayo alis, mga kapatid. Meron po akong short announcement. God willing, sa Sunday po ay makakapag physical gathering na po tayo sa Fortune Hill Gardens. Kaya lamang po ang pinayagan tayo ng gobyerno, nag-inspection po sila itong nakaraang towards the weekend at tinignan po nila yung lugar natin. Biyernes po yung, kung hindi po ako nagkakamali. At sila mismo, yung mga representative po ng ating pamahalaan, ang nag-ayos po ng mga upuan para ipakita sa ating mga leaders na dapat ganito ang ayos ng upuan ninyo at ganito lamang ang kakaunti ang mga tao na atin pong pwedeng payagan na makasama po natin sa worship service natin. Kaya patuloy niyo pong ipag-pray kasi itong week na to pa lamang natin matatanggap yung formal permit or certification na nagsasabi na tayo allowed na. At alam niyo, mga kapatid, na we just realized last Friday nga na hindi lang mapalad pala tayo, mga kapatid, dahil marami pong church na naglalakihan pa ang hindi po pinayagan ng gobyerno natin. Hindi po tayo natutuwa ron, natutuwa tayo at napayagan tayo. Pero kasi po merong mga requirements sa building ang ating munisipyo, ang munisipyo ng Taytay, na kailangan makita nila para payagan po. So mapalad po tayo. Unang bisita pa lamang ay nagkaayos na. Natagalan nga lang bago binisita, inabot po ng 2 linggo. Pero ini-expect po natin na by this week ay makuha na po natin yung permit na yon. At kayo po ay i-inform namin. Tatawagan kayo kasi po hindi tayo pwedeng magsabay-sabay na pamunta, bawal. So gumagawa na po tayo ng listahan para lahat po ay makapag-church. Pero by batches po tayo. So, antayin niyo po yung mga announcements niyo. May tatawag po sa inyo. At medyo iba po yung ating magiging flow. At ang service po natin ay magsisimula po tayo sa isang service lamang. At hindi rin po tayo pwedeng magtagal. Kung meron man tayong mga fellowship, maiksi lang po yun. Kasi gagawin po natin na hindi masyadong tayo maagang pupunta para hindi tayo mag-stay na matagal doon. And then, pagkatapos po ng service, uwian agad tayo. At least, makapagsama-sama na tayo. Dito pa mga kapatid, maganda yan, napakaganda nun. So, expect po natin yan next Sunday. And I hope to see some of you. At patuloy pa rin po yung ating recording. Kaya lang, malamang po, audio na. At yung hindi po makaka-attend sa Sunday, kung matutuloy tayo, mapapakinggan naman po nila yung audio recording natin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po tayo sabay-sabay bilang isang pamilya ng ating Diyos.